Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. God is good. Good morning, everyone. Good afternoon. Alam niyo yan. Good afternoon, everyone. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you're so blessed today? Ikaw ay sobrang blessed ngayong araw because you are here. And good morning, good afternoon, everyone. So first of all, happy 10-year anniversary, Deep and Wide. Isang tayo lahat. Ayan, tapos palakpakan natin si Lord. Come on, can we just for a moment give a loudest clap? 10-year in the ministry. Tama? That is good. God is good in our lives. Come on. Let's clap our hands for Jesus. Alam niyo, walang pangalang ibang matataas ngayong araw, kundi ang pangalan lang ni Jesus sa ating anniversary. Okay, God is good. You can take your seat. Thank you so much. I also want to honor and praise God sa buhay ng ating bishop and of course, Bishop Saldi Gomez for the ministry na i-start niya sa ating Bethany Church International. And of course, Dr. Eureka Gomez, of course, partner ng ating bishop who supported the ministry. And Pastor Jomel D. Gomez, our youth pastor dito. Nag-start mag-disciple, nag-training. Aren't you parang thankful sa mga pastors natin or sa mga leaders natin? And of course, sa mga full-time staff natin, leaders ng Deep and Wide, at saka yung mga faithful members. And of course, to my wife. Joke lang, practice lang. Ayan. Practice lang. Kasi di kayo nakikinig eh. Nakipagkwentuhan kayo. So, happy anniversary sa ating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. God is good. You know, today as somehow anniversary series po natin or anniversary part ng oras po natin ngayon, we will continue our series entitled Jesus Is. Okay? Tuloy na po tayo sa pag-uusapan natin ngayong araw. So last week, we talk about Jesus is my friend. Okay, ibig sabihin, kaibigan ko si Jesus. And friendship with Jesus isn't cheap. Hindi po cheap yung friendship natin kay Lord. Actually, it's expensive because it's not built on convenience. Our friendship on Jesus ay hindi built sa convenience, but He paid the price so we can call by Him as friends. And today we're gonna talking about Jesus is grace. Medyo mabilis lang ng konti because later on wala mo nang uuwi kasi we're gonna celebrate our anniversary. Pero today, ang series natin ngayon is our topic for today is Jesus is grace. At ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang concept ng grace, hindi lang idea, kundi si Jesus mismo, ang biyaya ng Diyos na dumating para sa atin. And today, we're gonna open our Bible. Pwede ba tayong tumayo lahat as we read the word of the Lord today, as we give reverence to our loving and compassionate God who's always watching us today. So our passage for today is John 1:14, verse 16 to 17. So pwede bang basahin natin lahat sabay-sabay? Come on. Through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ. Pagpalain ni Lord ang kanyang mga salita. Let's bow our heads and let's pray for today. Lord Jesus, we thank you, Panginoon. Una sa lahat, Lord, thank you for the 10th year ministry, O God, you have given us, God. Thank you for this privilege, Panginoon. Una, hindi namin deserve, God, but you give it in a way, Panginoon. So therefore, Lord, today, as we celebrate your goodness and kindness sa buhay namin, open our hearts so you can let in. Open our minds so we can perceive your grace. It's not about our performance today, Panginoon. It's all about your presence. It's all about your person. Ikaw lamang, Panginoon, as you said in John 1:14 to 16 and 17. So today, Lord, bigyan niyo kami ng enjoyment, Panginoon, sa aming mga puso. Joy, Panginoon, na hindi namin mahanap sa mundo, Panginoon, kundi sa inyo lamang. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Ayan, pwede na kayong umupo. Thank you so much for participating with us. So, Kuya Truman, medyo may feedback lang.
Ayan yung ating mic for today. But today we're gonna run through the John 1 today, especially verse 14. Yung binasa natin kanina, ito yung sinasabi ni John, that the world became flesh and dwelt among us. Hihimayin lang natin ng konti yung verse na ito and sana hindi po tayo antukin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nga antukin. Ayan. So to open our verse for today or open our series or our message for today, ito yung pinakauna kong tanong eh. Alam mo ba yung feeling na nalunod ka or natrap ka sa baha? Natry mo na yung feeling? Si Saif, saan si Saif? Ay, nothing nothing good sa baha, okay? I'm not romanticizing baha. It's bad actually. And sorry Saif, because ikaw yung example, because last time natrap nga siya. Sabi namin, pray niyo po kami. Ayan, yung manok ko po na favorite ko, lumulutang na. Sabi niya eh, sana kung bibi yun, lulutang yun eh. Pero, ayan, so, kasi, itong bato na tanong yung question na to, kasi minsan, pag merong baha, or merong, ito yung parang metaphor, minsan pag may baha, di ba may mga part na nalulunod or nababaha. Tama? And then pag nabaha sila, hindi mo sasabihin sa kanila na kaya mo yan. Kunyari, natrap sila sa isang scenario or sa isang baha, hindi mo sasabihin na kaya mo yan. Andito sila, andito ka sa pangpang, tas nandun sila, tas, uy, kaya mo yan, kaya nyo yan. Baha lang yan, kasama mo si Lord. Hindi ganun, di ba? Ang kailangan natin during that time, hindi yung lumangoy ka lang. Nakaka-frustrate kasi minsan hindi natin kailangan ng cheerleader. Ang kailangan natin, rescuer, who will rescue us dun sa baha. And then ganyan din tayo sa kasalanan, hindi lang tayo kailangan sabihan ng rules. Hindi lang sabihin na kaya mo yan, kundi kailangan natin na nakapagligtas na papasok dun sa story natin para sagipin tayo dun sa tubig na yon. Are you getting it? And today we're not here to talk about bakit may baha, o bakit saan napunta yung budget pang baha. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kundi gaano kabiyaya ang Diyos sa atin na hindi siya nanatili sa langit at nanood sa ating baha. He stepped into our flood to rescue us from our weakness, our humanity, and God's grace. At yun yung ginawa ni Jesus. Kaya sabi dito sa John 1:14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh, sabi sa John 14, and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Kaya point number one natin for today, Jesus reveals grace in His incarnation. Pinapakita ni Jesus yung grace niya dun sa sarili niya mismo, who is God incarnate. So John 1:14, babalik lang tayo sa verse, yung slides, babalik lang sa verse, sa John 1:14. Sabi dito, and the Word became flesh. And we can see here yung word. Himayin lang natin ng konti para mas maunawa natin yung message. In the word na binabanggit dito, in Greek is logos. And sa Greek, ito yung rational principle of cosmos. Ang ibig sabihin dito is as a Jewish, itong word na to, it's a thought. It's a creative word of God and wisdom of God. Yun yung default. Pero John was referring, yung binanggit niya itong logos na to dito sa John 1:14, that this word became flesh. Hindi lang siya basta logos, hindi lang siya basta force, hindi lang siya basta idea, kundi He is a person. He became flesh and dwelt among us, eternal, divine, and pre-existent with God. At yung became flesh na binabanggit dito, ibig sabihin, the eternal Son of God, which is Jesus, didn't just appear human. Hindi lang po siya nag-iba ng tao, ibang anyo, kundi hindi lang siya parang hologram. Alam niyo hologram? Okay. Hindi lang siya ganon, kundi He actually became human. He entered our weakness, hunger, and pain. At hindi lang po yun, mapapansin natin sa verse na binabasa natin ngayon, He dwelt among us. Ibig sabihin po, yung dwelt among us, He literally tabernacled. Alam mo yung tabernacled? Sabi mo nga sa katabi mo, tabernacled. Ayun, no? Ibig sabihin po dito na binabanggit ni John is connecting Jesus, kinoconnect na po si Jesus dun sa Old Testament na tabernacle na ginawa ng mga Israelites during their time, because during their time, para ma-feel nila yung glory ni Lord or si Lord makapunta sa lupa, ang ginagawa is nagtatayo sila ng mga tabernakulo. Itong tabernakulo ito, halo na no? Tabernakulo. Itong tabernakulo na to, dito nagdidwell yung presence ni Lord para makababa siya sa lupa. But look at this. Yung Word became flesh, He tabernacled among us, ibig sabihin yung presence ni Lord, or yung presence ni God, yung glory ni God, dwelled with His people. Now the true glory of God dwells in Jesus na. Are you getting it?
yung glory ni God ay na kay Jesus na. And we have seen His glory full of grace and truth. Ibig sabihin po, Jesus is the ultimate covenant love God in the flesh. The very nature of God is in the flesh. Are you getting it? So today, bigyan natin ng mga supporting verses. Medyo lang ng konti. But on Matthew 1:23, kung mababanggit natin dito, sa Matthew 1 verse 23, sabi po dito, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, which is si Mary po, magkakaroon daw siya ng anak, and they shall call his name Emmanuel, Agdepa. Ay, hindi pala yun, di ba pala yun? Emmanuel, which means God is with us. So si Matthew, which is the author of this book, ay nag-quote siya mula sa Isaiah 7:14 na ipakita yung kapanganakan ni Kristo ay isang katuparan ng prophecy. At yung pangalan na Emmanuel, hindi lang siya basta simpleng title, kundi yung pangalan po na Emmanuel na binabanggit dito, ibig sabihin isang declaration na ang Diyos mismo ay kasama natin in flesh. Hindi siya nanatili sa langit watching from a distance. Si Jesus, God Himself, came to be with us in our weakness, in our struggles, in our humanity. And grace is not God shouting from heaven. The picture of grace, sa babanggitin natin ngayong araw, is not God is shouting from heaven. It is a picture of God is walking beside us. Kaya ngayon, incarnation is grace manifested. Grace is not a distant principle. When we talk about grace, hindi yun yung parang malayo si Lord at nagpapaulan lang siya ng biyaya. Ang grace na binabanggit po dito is God entering our story. Establish lang natin a little bit kasi we think grace, parang ang layo ni Lord sa akin eh. And I think kailangan ko pang lumuhod, kailangan ko pang i-please siya para makasama ko siya. Pero hindi po. Think about this. Think about this. You know what? God could love us from a distance. Si Lord, pwede niya tayong mahalin sa malayo. Amen? Pwede namang magpadala siya. Yung nagkasala si Eva at Adan. Parang di kayo naka-review ha. Ayan. Yung nagkasala si Eva at Adan, kailangan ng grace ng tao. Doon mas kailangan ng grace ng tao. Pwede naman siya nagkasala si Eva at Adan, pwede naman siya magpadala ng prophet na lang. O kaya, si Lord is nag-reset. Alam mo yon? Parang sabi niya, sige, dahil nagkasala ang tao, gawa na lang tayo ng bagong tao. Pwede ba yun? Pwede yun. Kayang gawin ni Lord yun. Pwede niya sabihin, sige, gawa na lang tayong bagong tao, tapos gawin mo Chinese. Ay, para pag nakita yung serpent, pwedeng gawing kainin, di ba? O kaya wag ng serpent yung ilagay. Tama? Pwedeng manok na lang. Para pag nakita ni Doc Joshua, Anli Wings to ah. O kaya pwedeng gumawa na siya ng bagong prutas, tama? Durian yung ipalit niya. Para pag sinabi nung ahas, di ba? Alam mo yun? Sabi nung ahas kay Eva at Adan, pag kinain mo to, may ganun pa no? Magiging katulad na Diyos ka. Pag ako yun, ayoko yung kabaho. Diba? Are you getting it? Ibig sabihin po, nung nagkasala si Eva at Adan na kailangan ng grace, hindi siya nag-reset. Kundi sabi nga sa kanta, anong magagawa kung mahal mo na? Dahil mahal tayo ni Lord, hindi siya nag-stop sa instructions. Ang ginawa niya, He came Himself to rescue us personally. That means God didn't just give us a message of grace, He gave us a person of grace. Hindi lang siya nagbigay ng mensahe na ikaw ay liligtas, kundi tayo ay niligtas niya personally. Kaya every struggle you carry, dito na ako connect sa inyo, every sin you hide, every pain you feel, Jesus stepped into that. 2 Corinthians 5:21, sabi po dito, for our sake, He made Him to be sin, naging kasalanan siya, who knew no sin na hindi nagkasala, so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya when you feel like no one understands you, when you feel like you're alone, when you feel like you're not worthy enough, you know what? You need to understand this. Christ does understand you. He sees us, kahit alam niya, kita niya, alam niya, at may pakialam siya sa atin. And actually, He has scars to prove it. Merong cross tayong sineselebrate because the Son of Man became flesh and dwelt among us and died for us and rescued us. Ibig sabihin, merong nakakaintindi sa mga struggles po natin ngayon. Hebrews 4 verse 15, sabi po dito, for we do not have a high priest
who is unable to empathize with our weakness. But we have the one who has been tempted in every way. Nagigets tayo ng Panginoon, just as we are, yet He did not sin. Imagine nyo na lang yung mga tropa nyo. May kilala ba kayong mga tropa na WFD? Ano yung WFD? Work from... Iba pala yun. May mga tropa ba kayong WFD, watching from a distance? Ayun, no? Bagong word, no? Sabi mo nga sa katabi mo, WFD. Ito yung mga taong walang pake. Ito yung mga taong nakikita na nahihirapan ka sa group project, pero parang dead ma lang. Sila yung mga, mate, classmate, malilate lang ako saglit kasi busy lang, urgent lang, di ba? May yung thesis nyo, tama. Siya na nga lang yung taga-luto ng favorite, pansit canton. Tapos late pa siya dun sa meeting nyo. Dun sa meeting na yon, di ba late ka pero may dala kang pick-up coffee? Kala ko late ka. Kala ko nagmamadali ka, di ba? And then, itong mga taong to, walang pakialam, chill lang siya. O kaya yung mga taong hindi tutulong, pag tayo kailangan ng rescue, hindi siya gagalaw. And we know that. Ang tawag doon ay WFD. Pero si Jesus is the opposite. Kabaliktaran ng ginawa ni Jesus, He didn't stay in heaven na sinasabi sa atin na bahala na kayo dyan, mga anak ko. Hindi, ang ginawa ni Jesus, He came down, sat beside us, carried our load, and entered to this mess. Hindi dumating si Jesus para pagsabihan tayo, kundi dumating siya para maglingkod at magpagaling ng mga taong katulad natin. And you know what? The reality of Gen Z today, na katulad ko, maraming feeling mag-isa. Maraming feeling mag-isa lang sa laban. Maraming iniisip nila, kakayanin ko lang mag-isa. Pero deep inside, they are tired. Deep inside, hindi sila masaya. Deep inside, lonely sila, looking for someone who will truly say that they will stay. And alam niyo po yung top 3 na mga struggles sa mga Gen Z ngayon, according to MindU.ph, hindi ko lang po na sulat yung article dyan, but 70% of Gen Z, tingnan mo yung katabi mo kung Gen Z yan. Ano yan? Baby boomers? Gen Alpha? Ayan. Gen B? Wag lang XB, no? Yung mga Gen Z, 70% of Gen Z report burnout from school or work. Si Patch minsan, si Patchy, di ba? Kita ko siya doon siya sa kwarto ko. Natutulog siya. Bakit? Ba't nandito ka? Sabi ko sa kanya. Pagod ako. Ha? Ilang taon pa lang yun. Hindi ko alam ko, pagod ako, tapos nag-grow a garden siya. Oh. Hindi ko alam saan siya napagod. Yung mga Gen Z ngayon, 68% of these Gen Z is laging anxious or stressed. And di lang yun, may mga financial pressure sa university, kailangan kulang yung pera ko, kailangan ko mag-sideline. And then, may mga credit cards, online lending. Actually, subjected din sila sa online gambling. And then, ito yung pinakamalungkot is yung loneliness and identity crisis. Sa kabila ng pagiging digitally connected, yung mga Gen Z, kahit sobrang famous nila sa social media, maraming Gen Z nakakaranas ng isolation. Sobrang ironic because they have few followers or madaming followers, pero still they have encountered rejection at pressure to prove themselves, lalo na po sa social media. Pag hindi ko nagawa yung trending na to, pag hindi ko nakuha yung quota ko na 12K per views, I think I'm not enough already. Di ba makikita natin dito yung mga katulad, alam mo yung mga taong madaming, dumami na eh. Dati konti lang yung mga taong may hugot eh. Di ba? Dati kami, pag may hugot kami, naka-emo kami. Because you know, page you know here. Pero ngayon, yung mga pagiging emo, nonchalant na, alam mo yun? Yung tipong pag natapat sa ilaw, buti pa yung ilaw, tapat. Lahat na lang may hugot. Lahat na lang may hugot, ganito, ganyan. And yung ganyan yung mga naranasan ngayon. Lahat sila may hugot and deep inside, nakita mo masaya sila pero deep inside, they're broken. Alam natin yung feeling ng burnout, yung laging pagod, yung laging anxious. Alam natin yon. Alam natin yung feeling na broke, yung laging kulang at laging kapos. Alam natin yung feeling na broken, which is rejected ka at lonely ka. Alam mo yung feeling na pressured ka kasi kailangan mong patunayan para lang ma-accept ka nila. Alam natin yung feeling na pressured ka kasi kailangan mong patunayan yung sarili mo. Sa ganitong age, dapat ganito na. Sa ganitong age, dapat ganito na. But
You know what? I just want to tell you this, Gen Z and mga kabataan nandito ngayon, help is available because grace is available. Ang concept ng biyaya, it's more than people saying na tatawirin ko yung bituin para mahalin ka lang, Daddy. It's more than saying na tatawirin ko yung dagat. Alam mo, yung bituin, madilim kapag wala ka. It's more than that. The concept of grace is ang Diyos nagkatawang tao, tinawid yung langit at lupa para lang i-rescue ka. Ang itsura ng grace ay hindi lang basta yung langit ang lupa ang tinawid niya. Tinawid niya yung death to life just to be with you forever in heaven. Look at that. So the concept of grace is not a distant. The concept of grace, He came near and dwelt among us. Sobrang clingy ni Lord sa atin. Bawal daw ito sabihin. Sabi ko, tinanong ko, pwede ko pang sabihin yung word na clingy? Kasi mga Gen Z, mga audience ko. Pero sobrang clingy ni Lord sa atin. Gusto niya tayong makasama. Na binigay niya yung buhay niya para makasama kanya forever sa langit. You know, Jesus didn't stay in heaven giving us rules. He came down giving us Himself. He didn't just write commandments on stone. He wrote His love with His own blood on the cross. He didn't just send prophets with messages. He is the message Himself. He didn't just shout from heaven, kaya niyo yan mga anak ko. Hindi. He stepped into earth to say, kasama mo ako. Kung si TJ Monterde, merong palagi. Meron tayong Matthew 8:28 na nagsasabi, and behold, I am with you palagi. Kuha ko kayo doon to the end of the age. Ibig sabihin, hindi lang once in a while, kundi lagi hanggang dulo. Meron tayong Hebrews 13 verse 5, I will never leave you, nor forsake you. Hindi siya umaalis at hindi siya nangiiwan dun sa mga messy part ng buhay natin. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Every Gen Z will say amen. Come on, every Gen Z will say amen. Amen. Because sa takot, sa struggles, sa weakness, hindi ka nag-amen, Kuya Doc. Gen Z ka, tandaan mo yan. Amen ka. Sorry. Ibig sabihin po, sa struggle, sa weakness, siya mismo yung kasama natin na nagbibigay lakas. Because this is what John 14 shout, or John 1:14 shouting, grace is not an idea. Grace is a person, and His name is Jesus. Kaya kung si Jesus mismo bumaba para makasama ka, ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ang kasama mo ngayon at kanino ka umaasa ngayon? Kung merong Diyos na bumaba para mahalin ka, kanino mo kinukuha yung pagmamahal ngayon? Sa friends? Sa relationship na broken na nga, pilit mong binabalik? Aray ko! Sa sweldo? Sa social media likes? Sa mga views? Kapag lahat yan nawawala, sinong matitira? The truth is, may tao talaga na nagmahal sa'yo, di mo lang alam. May tao talaga na hindi ka iiwan, hindi ka si sin zone, hindi ka isa-sacrifice, at siya si Jesus. So the real question today, will you keep running? Bukod pa dyan, will you keep running sa mga bagay na temporary? Or will you finally rest in the person who is grace Himself? Because point number 2, Jesus is the fullness of grace. Tama ba? At April, tama ba yung oras? O pataas? 38 minutes na ako? Intro pa lang yun eh. Point number 2, Jesus is the fullness of grace. Ibig sabihin po dito, John 1:16, babalik tayo dun sa verse na binasa natin. For from His fullness we have all received grace upon grace. Ang ganda. Dahil sa fullness na ginawa ni Lord, we receive grace upon grace. Yung fullness na binabanggit dito, in Greek is, Kuya James, ito na yun, sorry. Ibig sabihin, completeness o walang kulang. Yung grace na pwede natin tanggapin kay Jesus na namatay para sa'yo, ibig sabihin, complete at walang kulang. Ibig sabihin, sa Kanya nananahan lahat ng kapuspusan ng Diyos. You know, Christ is not a partial revelation. Yung nare-receive mo, yung naririnig mong pangalan ni Jesus, hindi po yan partial revelation. Actually, it's the full and exhaustible reserva of grace. Reserva? Ay,
Hirap kumonek sa inyo. Kailangan kong gawin to. He is the full reservoir of grace. And we have all received. Ibig sabihin ng all po dito, hindi lang para sa mga apostles, kundi John speaks universally, every believer across all times, including you, draws from this inexhaustible supply. At saka yung grace upon grace na binabanggit po, di makarelate yung mga kasama nating YA. Okay. Grace upon grace na binabanggit po dito ay may dalawang rich interpretations. Thank you, Representative. May dalawang rich interpretations. Ibig sabihin po yung grace, replacing grace. Ang binabanggit na interpretation dito is grace, receiving grace. Ibig sabihin may bagong grace na i-replace yung mga naunang grace. Pero ito yung pinakagusto kong interpretation ng grace. Is yung grace upon grace na parang wave sa dagat na hindi nauubos. Last time po nagbulinaw kami. Saan si Kuya Wendell? Last time, Kuya Wendell, alam mo yan, nagbulinaw kami. Talagang iniintay namin kung paano titigil yung wave. Nung kami, ganyan kami doon, Amin. Talaga, todo bigay, no? Talagang, kailan kaya titigil to? Sabi ni Kuya Wendell, yung mga pang 36 times namin bangga doon sa wave. Pagod na ako. Tama na. Yung grace, ako pagod na. Pero yung wave, hindi pa. And we can relate to that, yung grace upon grace, medyo pagod ka nang maniwala sa sarili mo. Medyo pagod ka nang tumanggap ng biyaya, papatawarin na naman ako ni Lord, nagawa ko na naman. Pero you know what, yung grace na binabanggit sa Bible, grace upon grace, ito yung hindi nauubos. Ito yung hindi natatapos, ito yung hindi walang tigil ang agos. It's wave-crushing, unceasing, and unstoppable. Kung iniisip mong tapos na si Lord sa iyo, baka nagsisimula pa nga lang siya eh. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi po yun yung papangit ng papangit, kundi paganda ng paganda. Sabi nga ni Pastor Jomeldi, ang buhay Kristiyano is pabanal ng pabanal. Walang Kristiyanong dati ganito, tapos ngayon ganito na. Meron ba yung dating addict yung Kristiyano? Pero mas naging addict, walang ganon. Alam mo yun, tipong, 10 years na akong Christian. Pastor Jomeldi, parang may angel sa likod mo. Hindi pwedeng ganun. Ibig sabihin ng Kristiyanong matagal na, paganda ng paganda yung buhay, pabanal ng pabanal. Dahil ang tunay na biyaya ng Diyos ay hindi nauubos, laging umaapaw. Hindi perfect agad, pero pa-progress ng pa-progress. Dahil kung tunay na talagang nasa atin si Kristo, unti-unti kang binabago ng biyaya araw-araw. How could you not change if a person of Jesus Christ na hindi mo naman deserve, binigay niya yung buhay niya sa'yo? Doon pa lang sa konsepto na yon, isipin mo may nagmahal sa'yo kahit di ka kamahal-mahal. Doon pa lang sa konsepto na yung magbabago ka. And you know, human condition is marked by emptiness. And this is so sad in reality. Alam niyo yung human condition, it's always marked by emptiness. Laging kulang. Kulang sa love, kulang sa acceptance, nasa Kanya na lahat, pero kulang ng security. And John declaring in Christ, there's no lack. Walang pagkukulang sa Panginoon dahil tanging sa Diyos lang makukuha yung fullness. And out of this fullness, we draw forgiveness that never runs out. Out of this fullness na binabanggit sa John 1:16, mercies that renews every morning. And great are His faithfulness and favor that cannot be exhausted. Kung titignan natin ngayon, Gen Z culture, obsessed with not enough. Hindi ako sapat. Hindi ako enough para sa pamilya ko. Hindi ako enough para sa standards ng mundo. May top ako ngayon, top 3 ako, pero hindi kasi ako top 1 kaya hindi ako enough eh. Pero ito yung sabihin ko sa anak ko, kahit di ka na mag-top 1, basta wag ka lang. Ayan. Ayan. Are you getting the culture? Some of you will relate. Tanungin nyo lang sa katabi yung tumawa ko, ano yung wag ka nang. So, alam nyo, hindi na enough tong iPhone. Kung kakalabas lang ng iPhone 16, kakabili mo lang ng iPhone 16 na brand new, fully paid. Pero may bagong iPhone 17 na lumabas, ang haba ng camera, parang kulang pa rin. And are you getting it? We have the culture na hindi enough lahat. Tignan mo yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Ilang contractors na konekto sa HWPD Flood Controls Projects. Ano yung HWPD? Inano ko lang kasi baka mabash ako eh. Pero you know what? Ilang contractors na connected dito sa isang department,
May mga projects na sobrang mahal. Projects na dapat pinoprotektahan yung bayan, pero ito pala yung lulubog sa atin. O kaya, yung projects na sobrang, alam mo, you know the issue already. May mga si Danny nga, sabi niya, talagang hahabulin ko yung pagiging civil engineer ko, sabi niya eh. Hindi, joke ko lang po yan, ha? Talagang pupursue ko. And we have these contractors na bubuhay sa luxury lifestyle. Isa sa kanila, mga famous, sobrang yaman, at under lifestyle check dahil pinapakita sa publiko sobrang daming luxury cars. May mga Rolls Royces, Bentleys. Kaya binili daw nila yung worth 50 million na kotse kasi meron daw payong dun sa pintuan. Pero yung bansa natin lubog na lubog sa baha. Pero ito yung pinakamasakit sa harap ng mga... Ito yung pinakamasakit, mas masakit pa sa ghosting. Yung ghost project. Ito yung mas masakit pa sa ghosting. Hindi ito yung... Alam niyo mas masakit sa ghosting, hindi naman yung ka-situationship nyo na hindi ka na nireplyan eh. Diba? Sabi niya kakain lang daw siya. Pare, 2 years na siyang kumakain. Hindi na nag-reply. Grabe, kain lang ako ha. Balik din ako. Kain ka na rin. 2 years, pare, kumakain. Alam niyo yung pinakamasakit, hindi yung ghost project or yung ghosting. Pinakamasakit yung harap-harapan tayong niloloko. Look at this. Look at the heart of the people. May Senate probes, Marcoleta flicks ka tuwing gabi. Di ba, kita mo si Marcoleta. Philippines. Ay, apulid pala. Lifestyle check, investigation. May mga ghost projects, billion-billion. Pero actually, dito natin nakikita, we're laughing at it. Pero dito nakikita yung kalagayan ng puso ng tao, kahit billion-billion na yung nakukurakot, kuha pa rin ng kuha. Bakit? Kasi walang makakapuno sa emptiness ng puso ng tao. Greed lang ng greed, pero hindi ma-feel yung nasa loob kasi laging kulang, laging hindi sapat. Sabi nga ni Blaise Pascal, yung pinsan ni Piolo Pascal, hindi po siya yun. Actually, sabi nga ni Blaise Pascal, ay, seryoso na rin ako eh. Nadala ako eh. Ang tawag sa aso ni Piolo? Piolo Ascal. Sabi ni... Para lang makarelate kayo. Sabi ni Blaise Pascal, which is the mathematician physicist on the 7th century, there is a God-shaped vacuum in the heart. Sa bawat puso ng tao, kahit sobrang wealthy na nila, merong God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Ganyan tayo kay Kristo. Without Christ, you may be sitting in millions. Meron kang maganda at maayos na relationships. Meron kang achievement, sobrang dami mo, 120 likes yung mga post mo sa TikTok. All of that. Pero you will find out that yourself, kahit nandun na lahat, it will never be enough. Hihiga ka sa kwarto mo na parang may kulang. You know, it's an ending pursuit of satisfaction. Kakabili mo ng phone. Chinek mo lang yung phone ng katabi mo. Parang mas maganda yun ah. Kakabili mo lang ng ganito, ganyan. Parang gusto mo mag-upgrade agad. Yung feeling na hindi enough, yung nararanasan ng bawat tao apart from Jesus. Kaya minsan, yung not feeling enough na yon, nadadala natin kay Lord. Feeling natin, baka maubusan siya ng mercy. Baka maubusan siya ng grace. Baka wala siyang i-provide para sa atin for tomorrow. Baka magkulang. Pero ang sagot ni John sa John 1:16, from His fullness we all receive. Ibig sabihin, kay Kristo, hindi ka kukulangin. Hindi siya mauubusan, hindi siya magbabawas, hindi siya napapagod magbigay. Colossians 2:10, and you have been filled in Him, who is the head of all authority and rule. Walang kulang sa atin dahil kay Kristo ang kabuuan. Hindi mo kailangan hanapin yung validation mo sa mga likes sa Facebook, sa mga TikTok views, kundi sa Kanya ay buo ka na. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood and the forgiveness of our trespass according to the riches of His grace. Kung feeling mo kulang yung kapatawaran na nahatanggap mo, o kaya baka magkulang na, baka parusahan ka na ni Lord, I just want to tell you this, yung kapatawaran at kaligtasan na hindi naman nanggagaling sa perspective mo, kundi nanggagaling yan according to the riches of His grace. Ibig sabihin walang hanggan at di nauubos. Because at the end of the day, the world will always leave you empty. Alam mo yan sa sarili mo.
after yung mga fun, after yung mga achievements, after yung mga possessions, uuwi ka sa bahay mo na parang empty. And people will always make you feel not enough. But Jesus is always saying, I am grace, and I will be always more than enough. Jesus is always saying, I am grace, and I will always be more than enough. I just want to tell you this, more than your failures, more than your fears, more than your loneliness, more than your sin. Kapag ang lahat ng bagay na uubos, si Jesus still overflowing. Gen Z, say amen. Kapag ang lahat ng bagay na uubos, si Jesus still nag-overflow. Kapag ang lahat ng tao ay tumalikod na, si Jesus is still with you. When you feel not enough, Jesus will always be more than enough. And that's grace that we believe. You don't deserve it, pero nandyan siya for you. Hindi mo in-earn yung forgiveness, yung pagmamahal na yun, pero binigay niya pa rin still. Grace is the unearned, undeserved, and unmerited favor of God, and you will only find it in the person of Jesus. Kasi to be honest, lahat ng bagay dito sa mundo may limit. Yung love ng tao may hangganan. Yung pera nga akin silang last time, wala na akong pera. Yung friends, minsan biglang nawawala. Yung achievements, alam niyo yung achievements, laging may next level kang dapat patunayan. Nakamit mo na to, pero may kailangan ka pang hindi ibit. Pero kay Jesus, never bitin. Kay Jesus, never bitin. Si Jesus, hindi pang trial version, hindi siya pang limited edition. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus, hindi pang trial version na may expiration. Siya yung only grace, only love, at only presence. Kaya pag dumating yung moment na akala mo wala nang matitira sa'yo, I just want to tell you this. Kay Jesus pala sobra-sobra. Kay Jesus pala puno. Madami pala sa Panginoon. Kaya ask yourself today, saan ba nakabase yung joy at peace ko? Sa circumstances ko o kay Christ? Pinakamalungkot, no? Yung kapag may sweldo, may joy. Kapag wala, broken. Di ba yung term nila, new terms sa is yung walang pera is broke. Kapag may love life, okay. Kapag wala, empty agad. Kapag walang love life, wala kang ka-chat ngayon, di ka in. Kapag you don't experience your love with your friends, parang kulang. Kung ganun pa yung contentment mo is naka-base pa rin sa plenty, ibig sabihin hindi yun naka-base kay Christ. Pag yung contentment mo is naka-base pa rin dun sa mga bagay that we think is plenty, ibig sabihin hindi yun naka-connect sa person ni Jesus Christ. And number 3, sabi mo sa katabi mo, last point. Come on. Last point. Jesus' grace surpasses the law and transform us. Gigisingin lang natin ng konti. Kailangan ko tong iPad ko. Sa John 1:17, for the law was given through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ. Ibig sabihin that the law was given through Moses po dito, is yung batas ay binigay kay Moses. Diba? Naalala nyo nung pandemic, sa classroom may? Galing Ano yung batas? Bawal lumabas. O bawal lumabas. Sabi doon, no? Naging poetic pa no? Yung may batas, yung law na binabanggit dito is holy and righteous and good. Sabi nga ng isang, ayun nga, pero ang role niya, ng law na binigay sa atin through Moses, ang role niya is diagnosis, hindi healing. Parang x-ray lang siya pag pinakita yung binti mo na may pilay, may bali, hindi niya kayang gamutin yon, pinapakita niya lang. Pero grace and truth came through Jesus Christ. Hindi po kontra ang grace sa law, hindi sila magkaaway. Ang law exposes the sin, pero Jesus Christ came to destroy death and sin. Sabi dito, I came not to abolish the law, but to fulfill it. Ang law ay nagpapakita ng standard, pero si Jesus yung tumupad sa standard. Binigay niya yung biyaya para tayo ay magbago. And grace, hindi lang po basta pinagaling tayo, it transforms us. I just want to tell you this, young Christians, you're holy already You're righteous in Christ. Mamaya babanggitin po natin yan. Pero practically, we aren't. We aren't. Ay, hirap naman makasabay sa inyo. Practically, we're not. Tama? Minsan nagkakamali tayo, may nagagawa tayong mali, nagkakasala tayo, intentionally or unintentionally.
Pero, hindi lang basta grace yung pinagaling ka ng Panginoon. Ang grace is kaya kang i-transform ng Panginoon. Because grace transforms us. Titus 2:11 verse 12, "For the grace of God has appeared. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives." Ibig sabihin po, ang hindi magbabago sa iyo yung mga self-discipline natin o nababasa natin sa mga books. That's good. Hindi ko dinidisregard po yun. Pero always, ang lagi nagka-transforms us is the revelation that we're already righteous and we're already holy and that there's grace that always changing us. Grace doesn't just pardon us. Grace trains us. Grace doesn't just forgive. Grace forms Christ in us. And grace is not license. Yung kapatawaran na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi po yung lisensya para magkasala. It's power actually to change. Kaya tandaan natin, real grace is never license to sin. If you really receive grace, you will also receive transformation. Pag alam mo yung grace is na-receive mo na, you also receive transformation. Ito, re-relate lang ako sa iyo ng konti, baka nawawala na ako. Ito yung law, ito yung ibig sabihin ng law. Pag yung law, ibig sabihin parang sa driving lang, okay? Are you getting it? All eyes here, come on. Ang law is ganito. Parang sa driving lang. 'Di ba? Sa kalye may batas. Okay? 'Di ba? Pag stoplight o kaya bawal mag-overtake, bawal. Alam niyo yung double yellow line, tama Kuya Gino? Yung double yellow line, bawal dun eh. Mga paliko eh. Ibig sabihin bawal mag-overtake. Ngayon, dahil ikaw ay certified sweet potato rider. Alam mo yung sweet potato rider? Kayo naman, Tagalogin nyo lang eh. Ikaw ay certified kamote rider. Pinasok mo. Last week, dulas ako dyan. Pinasok mo, tama? Pinasok mo, nag-overtake ka. And nahuli ka at tinikitan ka agad. Yun yung batas eh, bawal. Pag nilabag mo, may kaparusahan. Alam nyo, ito yung ginagawa ng batas. Kahit paulit-ulit kang mahuli, wala naman binibigay yung batas na power para baguhin ka. Kahit mahuli ka ng ilang beses, gawin mo uli, nahuli ka, mag-penalty ka and all, gawin mo uli, dahil ikaw nga isang certified sweet potato rider, inulit-ulit mo, kahit magbayad ka ng sobrang mahal, hindi ka babaguhin ng batas. Pero grace is different. Grace is like having the best driving instructor. Ito yung grace eh. Yung batas, okay yan. Meron yan, bawal yan. Mamaya, explain natin mamaya. Pero yung grace is parang meron kang driving instructor. Uy, saglit nag-overtake ka. Pero, ano lang kante. Ito yung grace eh. Yung grace yung nagkamali ka, pero sige, ipasok mo lang ako na magbabayad dun sa fee mo. At hindi lang yon. Ganito gawin mo next time Hindi lang tayo basta sinasalba ng grace, tinatransform niya tayo. Yung tipong nagde-drive ka, Kuya Doc, bago ka antukin, nakita ko yung mata mo. Nagde-drive ka, di ba? Tapos, ito yung grace, nabangga mo yung kotse. Tatay mo, mayaman na kontraktor, bili ka na lang bagong Rolls Royce. Ay, iba pala yun, no? Hirap kasi banggitin, kaya hindi ko nabato ng yung bars eh. And, ang ginawa ng grace sa atin is, hindi lang niya pinopoint out yung mistakes mo, pero tinuturuan ka niya patiently kung paano mag-drive ng tama. Hanggang sa magbago ka na. Siya yung magbabayad yung mga fine, siya yung magbabayad ng mga batas na nilabag mo, pero still, tuturuan ka niya magbago. Why I'm telling this? Kasi na-experience ko yan eh. Di kayo nakikinig ng Jomel The Experience. Yun yung intro niya. Why I'm telling this? Because ang daming kabataan, alam yung rules. Pero hindi naman nagbabago ang puso. Ang daming kabataan, alam yung masama yung cheating, yung pornography, watching it, yung lie, yung greed, pero hindi kayang i-let go. Sa bansa natin, ang daming batas laban sa korupsyon, pero bakit tuloy-tuloy pa rin? Because law only expose, pero walang power to transform the heart. Kaya nga kahit yung mga contractors na nasabi natin, sobrang yaman nila, kuha pa ng kuha, kasi without grace, greed wins. Ang problema, madalas iniisip ng tao, grace is parang get out of jail free card. Na kapag may grace, okay lang gumawa ng kasalanan, okay lang manira ng mga tao, okay lang yung taong ito is
karap-kapin ko. Alam mo yung karap-kapin? I-corrupt ko. Okay lang yung taong to is, gawan ko ng masama, yung tipong okay lang magkasala, papatawarin naman ako. Pero hindi yung grace na binabanggit sa Bible. Ang tawag doon, cheap grace. Ang totoong grace na binabanggit sa Bible ay libre para sa atin. Pero mahal dun sa nagbigay kasi sobrang expensive. It cost Jesus His blood. Yun yung grace na nagligtas sa atin. Siya rin yung grace na nagtuturo na magbigay ng power para sabihing no sa ungodliness. Kaya hindi mahina yung grace na alam mo. Actually, malakas siya. Yung grace na binabanggit nyo, o yung binabanggit natin ngayon, may power gawin yung isang walang kwentang tao na merong value na. Yung grace na pinag-uusapan natin dito is kayang baguhin yung isang taong wala namang pag-asa sa buhay, tapos engineer na. Yung grace na binabanggit natin dito, yung kahit yung pinakamalayo at pinakamasamang tao, still, binabago pa rin ng grace na ito. Yung dating rebel, kayang gawing worshiper. Yung dating makasalanan, kayang gawing saint. Yung grace na ito is grace that doesn't just pardon you, grace that changes you from the inside and out. Grace that can heal your brokenness inside. Grace that doesn't just save you from hell, grace that prepares you from heaven. And at the end of the day, grace not just an abstract idea. Grace is a person, and His name is my Jesus, your Jesus. Happy 10th year anniversary, Deep and White. God is good. You know what grace looks like? Alam niyo yan. Kita mo yan, hindi dun sa mga bagay na meron yung mga tao. Kita mo yan sa katabi mo. Kung paano siya binago ng Panginoon. To end this, meron akong shocking revelation sa inyo. Hindi ito yung gaganon ako, hindi ito. Ito yung shocking revelation ko sa inyo. Sasabihin ko to in your face right now. You don't deserve that grace. You don't deserve that very grace of God. Alam natin lahat yon, we don't deserve it. We could never earn it. Kahit gaano ka pa kabanal sa harap ng tao, you can never earn grace. Pero Jesus Himself gave us a picture of what looks like yung grace. Kinuwento niya sa mga disciple niya yung itsura ng grace. Ito yung story of the prodigal son. Yung bunso, sinabi niya sa tatay niya, ganito yung scenario. Yung bunso, sinabi niya sa tatay niya, boring ako ngayon eh. Kunin ko yung kalahati ng yaman mo. Kunin ko na inheritance ko. Sabi niya sa tatay niya, in Greek or in their time, pag kinukuha mo ng inheritance mo, parang sinasabi mo sa tatay mo, Tay, kasi makukuha mo lang inheritance mo pag namatay yung tatay mo eh. Pero sabi sa tatay niya, Tay, pwede bang mamatay ka na? Kunin ko lang yung inheritance ko kasi kailangan ko. And after that, binigay nung tatay niya yung inheritance niya. And then itong taong to, itong prodigal son, yung bunso, nilustay niya yung inheritance niya, walang-wala. Nilustay niya sa mga bagay na hindi naman importante. Pinagamit niya yung buhay niya instead of serving the Father, pinagamit niya sa mundo. Nilapit niya yung sarili niya sa babuyan. Gutom na gutom, madumi, at walang-wala. At nung na-realize niya na wala siyang karapatan na maging anak muli, naisip niya na baka tanggapin siya ng tatay niya bilang alipin lang. Pero anong nangyari? Habang papauwi siya, yung prodigal son, wala na siya, ubos na. Sabi niya, babalik na lang ako dun sa tatay ko bilang alipin. Pero habang papauwi siya, alam mo yung ginawa ng tatay? The father saw him in a distance. Nakita pa lang siya sa malayo, run to him, and embrace him, and kiss him, and restores him. Anong ibig sabihin po noon? During their time, pag may mga batang rebellious, ang ginagawa sa mga anak na to, binabato hanggang mamatay. Pag yung nadabalitaan ng community na ikaw ay rebellious, pag bumalik ka sa tatay mo, babatuin ka hanggang mamatay. Ang sinasabi ng tatay dito na parang sinasabi niyang tumakbo siya, the father's like saying, mas mauna niyo akong batuhin kaysa sa anak ko. Hindi niya deserve yun. Well, the world will tell you, tama, batuhin dapat yan. Hindi niya deserve yan. And the law would said, you wasted it all, you don't belong here anymore.
But grace said, suotan niyo siya ng pinaka-best na robe. Lagyan niyo siya ng singsing sa daliri niya. Katayin niyo yung pinakamatabang, ano yung matabang yun? Guya. Mag-celebrate tayo. Ito yung picture ng grace. Mag-celebrate tayo kasi ang anak kong ito, dating patay na, pero ngayon ay buhay na ulit. Dating nawala, pero ngayon ay natagpuan. Tinanggap pa rin ng Ama yung anak. 10 years of deep and wide ministry, I just want to tell you this. Hindi natin ito deserve. Pero, dahil sa habag, pagmamahal, biyaya ng Panginoon, Jesus, the very grace of God, makes you deserving. Kaya ngayon, deserve mo na. And here's the deeper truth. Hindi mo deserve yung grace. Pero dahil, meron dyan sa PowerPoint. Here's the deeper truth. Hindi mo deserve ang grace. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, ginawa kanyang anak. Hindi mo deserve yung grace, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ginawa kanyang anak. Can we clap our hands to Jesus for this time? Kaya ngayon, may karapatan kang tawagin siyang Abba Father. John 1:12. I just want to end on this. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Pwede ba tayong tumayo lahat? I just want to tell you this. Happy anniversary, Deep and Wide. Today is not a season of sadness and loneliness. This is a season of grace. Amen. This is a season of, Lord, di ko deserving. Pero I just want to tell you this, the good news, God makes you deserving. Lahat ng blessing, lahat ng inheritance, ay deserve mo kasi ikaw ay anak na. Amen? And you know what? Maybe you're telling, Lord, yes, forgiven na ako pero parang di pa. But the prodigal son just received pardon. Hindi lang siya naka-receive ng kapatawaran, he received the presence of the Father. Hindi lang okay, forgiven ka na eh. Alam mo yung binigay sa kanya ng kanyang tatay? Itong words na to, come home, you're still my son, and everything I have is yours. And that's the kind of grace Jesus is offering. Not a principle, not an idea, but His very presence with you. Kaya kung iisipin mo, Gen Z, sinisigaw mo, pagod na ako, ang bigat na. Laging overtime, parang walang nararating. Nagbibigay ako ng best ko, pero parang di naman nakikita ng lahat. Nagpupursige ako, pero bakit parang walang security sa future ko? Kulang pa rin kahit ang dami kong ginawa. Nakikita nyo ba ako? Naintindihan nyo ba ako? Mag-isa lang ba talaga ako? But God is telling you this. Jesus is telling you this. You don't have to earn it. You didn't have to prove yourself. You don't have to fake it. Because my grace is not something you strive for. It's something you receive. And that grace is I am that grace. I am Jesus and I am that grace. So the question today, will you keep striving and keep pretending and keep on chasing sa mga bagay na hindi mo naman na-earn? Or will you finally rest in the arms of the Father who runs to you with grace? Kaya ngayon mag-worship lang tayo ng konti. Pero this time, pwede bang kausapin mo si Lord not as a sinner, but as a son? Hindi slave, kundi isang anak ng Panginoon who has inheritance. Amen. Today we're gonna worship the Lord. And I just want to tell you this. You're deserving to worship the Lord.